May nag-comment nga pala dun sa post ko na parang lumaki daw yung rose ng aking coin purse. So, ayan siya. Yes, lumaki nga yung last petal niya kasi iniba ko yung bilang. So, ganito siya. Ito na yung pinaka-latest as of October 2. May petsa pa. October 2, 2025. So, ang ginawa ko dito is, di ba yung dalawang stitches, diyan tayo gumagawa ng first row of petal. So, instead of 3 double crochet each stitch, ginawa ko na siyang 4. Okay? 4K. Ayan. So, 1, 2, 3, 4. First set natin to ng 4 double crochet into the next stitch, 4 double crochet pa din. Ay, tanggal. 4 double crochet. 1, 2, 3, and 4. Mabilis na version tutorial lang ito ha, kasi malinaw naman yung pagkaka-explain ko. So, for the first row, meron tayong total of 8 double crochet. So, hindi na tayo magto-treble crochet sa second row. Double crochet pa rin. So, chain 2 to begin the second row. Turn your work into the same hole or stitch, 1 double crochet pa din. At do sa mga susunod na hole or stitches, increase tayo dyan. So, 2 double crochet sa isang butas. Yan. So, tatapusin mo lang siya hanggang sa makarating doon. So, may total of 16 double crochet tayo sa second row. Wala na tayong gagawing treble crochet. Okay? So, double crochet lamang yarn. Ayan. I hope malinaw ang aking explanation. Kasi kapag halimbawa sa beaded frame, na-realize ko na mukhang maliit yung flower. So, ginawan ko siya ng paraan para maging maganda or maging match ba yung size ng flower natin para dun sa beads. So, ito yung ginawa kong pattern. Lumapad siya. Lumapad siya, tsaka naging flat yung kanyang dating. Flat yung dating. Ano ba yan? So, ayun. So, alam nyo naman na yung susunod na gagawin. Pinakita ko lamang yung pagbabago dito sa ating petal for the last layer. Ayan. Garne siya, garne. Ayan, oh. Naging ganito yung itsura niya. Okay? Okay ba? Okay. Hanggang dito na lamang ang ating mini tutorial. Mini tutorial.